Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede rin magkapalit kasi connected ka sa person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Kakaiba itong message. Criminal justice. Yan na ba yung tingin niya sa iyo or tingin mo sa kanya? Mukhang marami kayong painful memories. 4 na cards pa yung kailangan natin. Separation. Nagkahiwalay ba kayo ng tuluyan or kasi nga criminal justice nakulong ba siya? Or meron kang hindi nalaman na katotohanan? Bigla ang desisyon. Aba, nagko-connect talaga yung cards mo Pero tingin ko hindi ito ganun kadali. Iniyakan mo din ito. Huwag ka sana magsawa. Umaasa yung person na maunawaan mo siya o kaya yung magiging decision mo ay fair. Mukhang hindi na rin alam ng person mo kung may pag-asa pa siya. Tatanggapin mo ba ako kung babalik ako sa iyo? Nagtatanong siya kasi nagkahiwalay kayo, di ba? Ano kayang nagawa niyang kasalanan? Pagnanakaw ba? Bigla lang pumasok sa isip ko, guys. Ngayon naman, gamit ang mystical cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. Ang ibig sabihin ng card na to na let go ay kailangan mo munang dumistansya sa sitwasyon para maresolbahan mo kung ano man yung kinakaharap mong problema. At saka tingin ko, guys, gusto niyang paniwalaan siya. Itong heart's desire, guys merong person talaga na nagsasabi na walang nagtitiwala sa kanya. At tingin niya, ang nagtitiwala lang sa kanya ay ikaw. Yun yung pagkakaalam niya. Itong builder, pangalawang card na ito na gusto mo namang unawain yung person mo sa mga problems niya or sitwasyon or behavior niya. Itong career change, kung hindi patungkol sa career, patungkol sa desisyon na kumbaga gusto niya na magstay ka pero ayaw din niya na ikulong ka or maghintay. At saka napansin ko lang sa huling card, parang prison yard, di ba may lookout doon? Ganun yung itsura. Sa gabi di ba nag-iilaw sila? Baka may nakatakas, yung ganun ba? Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang dapat mong tanggapin, ano ang dapat i-release, at saka ano ang dapat simulan. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka, yung mga cards mo tugmang-tugma kasi nga walang naniniwala dun sa person, kaya criminal justice. Inakusahan siya ng krimen na hindi naman niya ginawa. At obvious naman sa mga cards na ayaw kanyang madamay pero gusto rin niya na magstay ka. Ang gulo, diba? Naguguluhan na din siya sa feelings niya at saka kung ano yung mangyayari sa kanya.
Hindi ako aware sa criminal justice. Sinusundan ko lang kung ano yung sinasabi ng mga cards. Pero nangyayari talaga to sa Pilipinas, yung frame up ba? Ang bottom of the deck ay Two of Cups. Ang sinasabi ng card na ito ay gusto kang makasama ng person mo. At saka mukhang nasa malayo siya. Wala rin siyang nakikita ng kahit ano sa paligid niya. Sobrang namimiss ka niya. At saka meron kang memory sa kanya na hindi niya inaalis sa katawan niya. Pwedeng singsing, bracelet o kaya kwintas. O kaya gamit na ibinigay mo. Ba't ganun yung naiisip ng person mo? Yun daw kasi yung magiging identity niya. Kung sakaling may mangyari. Ito naman yung mga cards para sa dapat mong tanggapin. The Death, the Star, at the Sun. Ang dapat mong tanggapin ay harapin kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa iyo ngayon. At saka magtiwala ka sa plano ng universe sa mga nangyayaring challenges sa iyo. Dahil sa huli, magkakaroon ng clarity or linaw ang lahat ng situation na nangyayari sa buhay mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ipaglaban mo kung ano yung totoo. Ang ilan sa inyo sa career, iiwan mo yung trabaho mo. Kasi ang ilan sa inyo, bukod sa hindi ka na masaya sa career mo, ay parang walang pagbabagong nangyayari. Yung walang improvement ba? Pero dalawang cards na yung nagsasabi na pagkatapos ng mahirap na sitwasyon or kalungkutan, merong improvement at advancement na mangyayari sa career mo or negosyo na hindi mo pa nararanasan or hindi mo man lang naisip. Kaya ito na yung panahon para hanapin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo kasi ito yung magdadala sa'yo ng success at matutupad yung mga goals mo sa buhay. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo iniisip mo kung itigil mo na ba yung mga pangarap mo para dun sa person. Kasi nakikitaan mo na may mga sitwasyon or bagay na hindi kayo compatible. Para sa mga single, nakatatlong cards ka na, kung hindi maganda yung nakaraan mo, kalimutan mo na ito. Sa mga nasa relationship naman, magkakaroon ng clarity kung ano man ang problem sa relasyon. Three of Cups, Three of Wands, at Knight of Swords. Ito naman yung dapat mong i-release. I-release mo yung pangamba or takot. Mas i-open mo sa sarili mo yung mga posibilidad na darating. At saka, huwag kang magpaka-focus sa problem kasi yung mga posibilidad magmumula sa mga taong kilala mo. Ang ilan sa inyo, maybe kaibigan mo to na o-operan ka para sa ibang lugar or ibang bansa na trabaho. Ang ilan sa inyo sa financial, maganda yung nagiging pasok kasi dalawang cards na yung nagsasabi na naging maganda yung investment mo, career o kaya pinasukan na trabaho. Ito yung magbibigay sa'yo ng solid na pundasyon sa financial. Kapag kaunti-unting nagiging maganda yung takbo ng financial mo, kailangan ng tamang pagbabudget. Planuhin mo kung para saan mo gagastusin yung financial na meron ka. Kaya habang may magandang pagkakataon para mas lalo mag-increase ang financial mo, i-grab mo na yung oportunidad. Ang ilang single, nilet go ka ng person mo dati. Ang hindi mo alam, hinabol ka niya. Gusto niyang bawiin yung mga sinabi niya. Sa mga nasa relationship naman, may mga hindi magandang nasasabi or hindi magandang trato ang person mo sa'yo. Pero deep inside, hindi kanya kayang pakawalan.
Ito naman yung dapat mong simulan. Four of Swords, Ace of Cups, at Queen of Wands. Ang dapat mong simulan ay yung makalma ka muna. Kasi masyado ka nang nag-overthink. Karamihan ng cards mo positive. May mabagal na dating na sitwasyon man or resulta. Maganda pa rin yung magiging dating sa buhay mo. Kung gusto mo ng mabilisan na aksyon, kailangan ng hard work. Ang ilan sa inyo sa health, meron kang personal problem. Pwedeng mental health issue o kaya hirap kayong magka-baby ng person mo. Ma-overcome mo kung ano man yung illness na nangyayari sa kalusugan mo. Hindi naman perfect na mag-heal ka, pero yung pagiging positibo mo, yung energy na yon ang magpapabalik sa kondisyon mo ng paunti-unti. At saka merong mga timing ang buhay natin, kaya magtiwala ka sa plano. Single ka man or nasa relationship, kung ano man ang nangyaring negatibo sa nakaraan ay makaka-recover ka na. At saka kung gusto mo ng bagong karelasyon, hanapin mo yung person na kapareho ng interest mo. Mag-ingat lang ang ilan sa nakakausap online tapos hindi mo pa siya nakikita sa yung video call ba. Kung makikipagkita ka man, kailangan doble ingat kasi hindi mo na makilala yung person ng personal ba. Kailangan sa alam mong lugar, yung malapit sa inyo or may kasama ka. Huwag isikreto yung connection mo sa mga bagong kakilala. Kailangan alam ng kaibigan mo tsaka ng family. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon ng betrayal ang relasyon nyo. Ang iba nga, nakailang beses na Pero, hindi pa rin matinag yung relasyon nyo ng person mo. 3 cards na yung nagsasabi niyan. At saka kung ano man yung pangarap mo ay magkakaroon ng katuparan, lalo na kung patungkol sa baby. 6-3-3-3. It's a sign that your angels are trying to help you find harmony in these areas of your life. Merong person na hindi masabi yung totoong feelings sa iyo. 12:12. It's a reminder that your angels are supporting you in manifesting your dreams and life purpose. So trust in the process, stay positive, and start taking steps. Hindi niya masabi sa iyo yung totoo kasi feeling niya hindi siya yung magpapasaya sa iyo. 11:11. The sign is clear. You will manifest a financial blessing within this month. Be happy and grateful. Yung tinutukoy ko kung hindi admirer, past person mo. At saka ang ilan sa inyo, magkalayo kayo ng person mo Nalulungkot yung person na malayo. Naka 3 cards na siya. Hindi kanya kayang kalimutan. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Six of Cups, na ang ibig sabihin, kilala mo itong person na ito, na gusto niyang patawarin mo siya sa mga nagawa niya at saka pagkukulang. Marami siyang magandang memories sa iyo. At saka ang ilan sa inyo nagkakaroon ng give and take sa connection sa friend mo or karelasyon. Itong The Tower naman, bumabalik tayo dun sa person na natatakot na hindi paniwalaan kasi marami ng taong tinalikuran siya. At saka anuman ang negative na nangyayari sa buhay mo, merong positive na darating. Ayan, positive nga, 10 of Pentacles. Patungkol to sa financial success, stability, kung may negosyo ka man o kaya patungkol sa karir mo.
ipinapakita rin na anuman ang problemang kinakaharap mo, may mga taong susuporta sa iyo.